Sa punto pong ito, alamin naman natin ang update ng Bagyong Basyang para sa mga susunod na araw o susunod na oras. Makakapanayam natin si Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz. Magandang gabi po. Yes po, good evening sir at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Si Bagyong Basyang huling nakita sa coastal waters ng Dumaguete, Cebu. So ngayon nga po ay tropical depression na lamang ito. Humina po siya ng bahagya. But for now, dala pa rin ito ang lakas ng hangin, 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 75 kilometers per hour. Kaugnay dyan, signal number 1 pa rin, nakataas pa rin yan sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ng Cuyo, Cagayasilio, and Calamian Islands in the southern portion of Masbate. Southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, including Calaya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, San Leyte, at maging sa Siquijor. At signal number 1 din sa Dinagat Islands, western portion ng Surigao del Norte, northern portion of Misamis Oriental, northern portion of Misamis Occidental, sa Camiquin and the northern portion ng Zamboanga del Norte. So sa mga nabagit nating lugar, patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan doon dahil possible pa rin yung mga pagbukso ng hangin na dahil nga po dulot ditong si Bagyong Basyang. So hindi pa rin po pwede maging kampante at bukod dyan, bukod sa hangin, is may mga critical at crucial pa rin na mga pag-ulan na pwede magdulot ng mga pagbaha. Ma'am Lori, yung mga ulan na dala nito, gaano kalakas? Nabawasan ba compared doon sa kanyang paglandfall, pagdaan dyan sa Northern Mindanao? Ngayong nananalasa siya dyan sa Cebu at sa Negros Island region, gaano kalakas ang ulan nitong binabagsak? Significant naman po siyang nabawasan kahit paano kumpara po kagabi at ako pa rin kaninang umaga. Pero ito pong mga pagulan na ito, pwede pa rin ito magdulot ng mga pagbaha. Well, exceeding pa rin, some areas are still exceeding na doon sa 100 millimeters of rainfall sa 24-hour record natin. So, dapat po mag-ingat pa rin. Base doon sa track na pinapakita po ninyo, dadaan siya ng bahagya dito sa may Sulusi. Maaari pa ba siyang lumakas kapag ito ay pumunta na dyan sa may northern part ng Palawan? Well, base po sa ating forecast track, possible po na humina na siya upon traversing the Negros Island region. Bago po ito makarating pa ba sa Sulusi, posible na LPA na lamang siya. Okay. Magandang balita yan. At least kahit papano, yung sinabi nyo, nabawasan na rin yung kanyang mga pag-ulan. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz.